ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at ibinenta ang lahat ng kanyang mga ari-arian upang bilhin ang bukid na iyon. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid it again. And from joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Sa isa pang salin, the kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered hidden in the field. In his excitement, he hid it again and sold everything he owned to get enough money to buy the field. Tayo pong lahat ay umukot, manalangin. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat dahil minsan pa meron ka po mga salita, Panginoon Diyos. At ito po ay aming pong natunghayan sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 13, talatang 44. Hayaan mo po, Panginoon, ang mga talata na ito na isang talinghaga ay iyong pong lapatan, Panginoon, ang naangkop na aral, mensahe sa bawat isa po sa amin. Gamitin mo lamang po ang iyong abal lingkod sa paghahayag ng iyong mga salita. At matapos po namin mapakinggan at habang pinakikinggan po namin, hayaan mo po, Santong Espiritu, ikaw po ang siyang gumalaw. Ikaw po ang siyang kumilos na makapangyarihan sa amin pong kalagitnaan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang tagumpay ng gawain pong ito. Dahil ito po ay aming hinihiling sa pinakadakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Maupo na po kayo. Nilapatan po natin ang title o ng pamagat na tagpuan. At sa tema po, the priceless treasure or the priceless treasure. Yung isa po, ito po ba ay sobrang napakahalaga o sa kabilang banda, walang halaga. So, yan po yung ating pong pag-uusapan sa umagang ito. Ang natagpuan po ng lalaking ito sa talinghaga po na ito ay walang iba kundi yung pong isang bagay na napakahalaga. At patunay po ng kanya pong pagpapahalaga sa kanya pong natagpuan ay dumepende sa kanya naging reaksyon o sa kanya naging aksyon. The priceless treasure. Sabi nga uli sa English version, the kingdom of God or the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid it again. And from joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. So, meron po katanungan, what is the most precious thing you've ever found into your entire life? Personal po, kayo po, ano po ang pinakadakilang bagay na iyong natagpuan sa tanang buhay mo? Ang ikaw ay
nakakilala sa Panginoon. Ang ikaw ay nagtamo ng tamang kaugnayan sa Panginoon. Ang ikaw ay nagtamo ng kaligtasan galing sa Panginoon. Yan po sana ang atin pong pinakadakilang karanasan. Karanasan na hindi natin kayang kumbaga sa sipatin, bilangin, o tingnan kung gaano katindi yung pong karanasan na ito ng bawat isa po sa atin. So dito po, yung tao, mahabang panahon na naglalakbay. Mahabang panahon na lakad-lakad. At minsan sa kanyang paglalakad, napaupo siya marahil sa isang bato. At sa kanyang pag-upo sa isang bato, pawisan, pagod, lupaypay, hirap, at meron po siyang dalang tungkod. Sa kanyang tungkod na ito ay kanyang naipalo o naisuksok o naitusok. Ang pinaglalakbayan ay puro lupa. Pero nung kanyang ituktok ang kanyang pong tungkod na ito, naramdaman niya there is something hard na natuktukan. So, disyerto ang kanyang nilalakaran, bukid ang kanyang nilalakaran. So, dahil nakita niya medyo matigas, curious siya, hinukay niya ng konti, at nang hinukay niya po, nakita niya po ang isang baul. At nang buksan niya ang baul, ito po ay punong-puno ng kayamanan, natagpuan. At matapos matagpuan, nakita natin ang mga sunod-sunod na mga hakbang na ginawa ng nakatagpo ng tunay na kayamanan. Pag-usapan po natin how to value the priceless treasure. Valuing the priceless treasure. Yan po ay isang napakagandang Sabi nga, unang puntos, the hidden treasure found by traveler and hid it again. Yung pong kayamanan na nakatago ay natagpuan ng manlalakbay, at matapos niyang matagpuan, kanya itong ibinaon uli, itinago. So sabi nga, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid it again. So, like a treasure that a man discovered hidden in the field. And this is the very big question. Why a man hid it again? Bakit muling itinago ng tao o ng nakatagpo doon po sa kayamanan na ito? Ang kayamanan na tinutukoy dito is like all about referring to the kingdom of heaven. Amen? Paghahari ng Diyos. Kaharian ng Diyos. Yung kayamanan na hindi mananakaw ng tao. Yung kayamanan na hindi masusunog. Yung kayamanan na hindi nabubulok. Yung kayamanan na hindi kinakalawang. Ang kayamanan na ito na tinutukoy ay walang iba, yung pagkakaroon, pagkakilala sa ating Panginoon Diyos. Amen. So, bakit niya itinago ito? To protect it until he could buy the field. Para proteksyonan. Malamang tinandaan niya yun. Bakit naman hindi kumuha ng kapiraso? Hindi pala pwede yun. Kasi po, ang pagkuha ng isang kapiraso
Ibig sabihin noon, pagnanakaw. Ganyan katindi ang integridad noon. Ganyan kumbaga sa kababait o yung pong pagiging mga masunurin ng mga Jew sa kanila pong kultura at sa kanilang kalalagayan. Ito po, why a man hid it again? To protect it until he could buy the field. In Jewish and Roman law about treasure, found belong to the landowner, not the finder. It is belong to the landowner. Ikaw man ang nakakita, ikaw man ang nakatagpo, yung nagmamay-ari ng bukid, ang may-ari noon. Ganun pala yun. Kaya, para mapasa iyo yung kayamanan na nakabaon doon sa field na yon, kailangan mong bilhin ang bukid, hindi ang kayamanan. Pag nabili mo na ang kayamanan o yung field na ito, yung bukid na ito, lahat na nakatago diyan, iyon na yan. Pero para ikaw ay manguha ng kapira-piraso, ang tawag doon, corruption, pagnanakaw, theft. So, yun nga yung tanong ko dapat hindi kaya po pwede na kumuha ng kapiraso at ibenta o dalhin sa sanlahan, di ba? At pagkatapos bilhin niya yung bukid galing doon sa kapiraso. Hindi pala pwede yung ganun Pangalawa, he wanted to obtain it righteously. Amen. Nais niya na mapasa kanya yung kayamanan, maayos na kaparaanan. Amen. Hindi sa masamang kaparaanan. Are you with me? Amen. Hindi katulad ng mga nagkakamal ng kayamanan sa ating pong kapanahunan. Yung mayaman, nagpapakayaman sa maling kaparaanan. No? Dahil nga sa maling mga kaparaanan, hindi makontento. Walang kakontentuhan. Kahit pa yan magkaroon ng isang bayong na pera, hindi pa rin kontento yan. 2 bayong, hindi pa rin kontento. Isang truck na pera, hindi pa rin kontento. Nakakalungkot. Yung tao rito na tinutukoy ay merong integridad. May integrity. Maging sa literal na kayamanan. At higit sa lahat, yung tunay na kayamanan na itinuturo ng Biblia. Ang ikaw ay magtamo ng buhay na walang hanggan. At ito ay matatagpuan lamang natin at makakamtan lamang natin sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating Panginoon. He wanted to obtain it righteously. Yan po yung tinatawag na moral reason. He could have taken a piece of gold, but that would be theft. In Exodus chapter 20 verse 15, thou shalt not steal. Huwag ka magnanakaw. Yung pala, pag kinuha mo yung bagay na yung pagnanakaw, kahit na piraso lang, ikaw naman ang nakatagpo. Diba? Bawal bawasan. Kahit na piraso. Yun ang batas nila. Batas ng Roma. Batas na rin ng ating Panginoon Diyos. Amen? Magtago ka man, kumuha ka man yan ng maliit na bagay. Ano mangyayari? May consequences. May parusa. Di po ba? Kaya, yun pala yung nakikita kong mga significance nito. That man was honest
Tingnan mo nga yung katabi mo. Honest ba o honest? Dapat na, no? Tubig. Bakit? Bakit honest? Because he refused to get treasure by sinful way. Amen? So para pag napakahirap na yata makakita ng mga tao ngayong honest. Diba? Ang nakakalungkot, diba? Ang mga tao ngayon basta't magkamal ka na sa labi, kahit na sa maling kaparaanan. Di po ba? Basta't yumaman ka lang, guminhawa ka lang, kasi hoda na marami kang masagasaang mga tao. Kasi hoda na marami sumakit ang damdamin sa mga pinaggagawa mo. Pero isang aral na itinuturo po dito ng kanya po mga salita, he refused to get the treasure by sinful way. He wanted to own it in right way. Amen? Lawakan natin ang usapan. Not just only treasure. Diba? Di lamang treasure, di lamang pera, di lamang kayamanan. Minsan, gusto mong mapasa iyo ang isang bagay, not in a proper way. Diba? Hindi po angkop yun. Hindi po biblical yun. Mapasa iyo lang yan, basta ginusto mo, gusto mo, kahit na hindi kalooban ng ating Panginoon Diyos. Mga relasyon na hindi angkop sa kalooban ng ating Panginoon. Diba? So, kailangan po natin makita yung mga bagay na ito. Alin ang mahalaga? Your relationship with your God? O yung makuha o maganap yung mga gusto mo na hindi naman kalooban ng ating Panginoon Diyos? Siyempre, dapat relasyon. Nakakalungkot kumisan, yung sinasabi natin, relationship with our God. Pero magkaiba yung ating mga pinaggagawa. Magkaiba yung ating po mga prioridad. Amen? Sabi natin, it is all about our relationship with our God. But the problem is, sa pananambahan pa lang. Di ba? Sa pagtungo pa lang sa iglesia. Are you with me? Hindi ko alam kung kayo po ay narito sa loob ng iglesia, ang hinahanap ninyo si Kristo. Hello? Baka naman ang hinahanap nyo rito si Kristi. Diba? O kaya si Christian. Diba? So, bakit tayo narito sa loob ng simbahan? Bakit tayo nagpupunta dito? Dapat gusto natin ma-establish ang ating relationship with our God. Amen? Amen. So, the priceless or the priceless, dalawa eh. Yung salitang priceless na magkadugtong. Tama ba? Isang salita yung priceless. Sa kabilang bahagi, pinaghiwalay, the priceless. Tinayin ninyo? Saan tayo doon? Priceless na magkadugtong ang salita? O priceless? Dalawang salitang pinagsama na hindi magkahiwalay. Magkasama o magkahiwalay. Kasi meron po tayong stated valuing. Ang stated value, we are declaring mahal natin ang Diyos. Amen? We are declaring priority natin ang Diyos. Pero ang katotohanan,
wala yung real valuing. Hanggang deklarasyon lang, mahal natin ang Diyos. Pero yung action, sabi nga, action speaks louder than words. Amen? Nung matagpuan ng mama na ito ang tunay na kayamanan, nagbago ang buhay niya. Are you with me? Amen. Nagbago ang pananaw niya. Nagbago ang kilos niya. Nagbago ang isip niya. Lahat sa kanya, nagbago. Amen. Ba, ano? Matindi, no? Tanong, natagpuan na po ba natin Amen. yung tunay na kayamanan? Amen. O hanggang ngayon ay hinahanap-hanap niyo pa ang tunay na kayamanan? Amen? So, the hidden treasure found by traveler. When he found the hidden treasure, his life, his mind will never be the same again. Amen? Simula na matagpuan natin ang tunay na kayamanan, ang buhay natin nagbago. Sino pa mga nagbago ang buhay? Simula na matagpuan natin ang tunay na kayamanan, ang isip natin nagbago. Amen? Amen. Ang lifestyle natin nagbago. Amen. Amen po ba? Bakit? Kasi po, simulan na natagpuan natin ang tunay na kayamanan na ito. Ito ang nagdadala sa atin. Ito ang nag-uudyok sa atin upang tayo po ay makapagbago ng ating po mga pananaw sa buhay. Amen. Amen. Glory to God. So, sabi po ng sumunod na mga pangungusap, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid it again, and from joy over it. Sabi ng ibang salin, that a man discovered hidden in the field in his excitement. Amen. Are you excited? Amen. Pumalakpak pa mga excited? Pag natagpuan mo pala ang tunay na kayamanan, may dulot itong kagalakan. Amen. Tinaman natin masaya ba? Amen. Baka punong-puno ka pa rin kayo ng kalungkutan. Ang kagalakan ay nararanasan niya sa panahon ng kahit ikaw ay kinakapos, kahit ikaw ay medyo kulang, di ba? Medyo lang, di ba? Pero yung kagalakan sa iyong puso ay hindi kayang ilarawan. Bakit? Kasi po, meron ka natagpuan na kayamanan na hindi kayang nakawin ng sinuman. Amen. So, yun po yung napakahalaga na sinasabi po ng kanyang po mga salita. Ang ganda po na sinasabing yaman dito, di ba? Kaya nga sabi ng Bible, do not store up for yourself treasures here on earth. Amen? Hindi naman sinasabi doon, huwag kayo mag-impok ng kayamanan. Ang sinasabi lang po doon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan para sa sarili nyo lamang. Amen? Kasi po may purpose ang Panginoon, kaya po kayo pinagiginhawa at pinayayaman. Amen po ba? Kaya kayo pinaginhawa ng Panginoon
Dahil gusto ng Panginoon, gusto ng Panginoon, gusto ng Panginoon na kayo po ay maging daluyan ng pagpapala. Amen? Gusto ng Panginoon na kayo po ay maging kingdom provider. Amen? Yun ang gusto ng Panginoon Diyos. So, sino yung gusto maging kingdom provider? Sino yung wala pang hawak pero gusto na maging kingdom provider? Di ba? Eh, sino yung maraming pera pero ayaw maging kingdom provider? Parang tumahibig na di ba? Inuulit ko, that is the very purpose of God. Kaya gumanda ang buhay mo, naging maalwan ang buhay mo. Dahil gusto ng Panginoon gamitin kanyang instrument. Amen? Palakpakan natin ang Lord to God. Open the Lord. And from joy over it, sa isang salin, in his excitement, he goes and sell all that he has. Amen. So, sa sobrang kagalakan, sobrang tuwa sa kanyang natagpuan. Anong ginawa niya? Humayo siya. Diba? Ibinenta niya ang bahay niya, ang oxen niya, ang lupain na meron siya, baka pati damit at mga alahas, ibinenta niya. Amen? Ang purpose niya, mabili niya yung lupain na yun. Mapasa kanya ang lupain na yun. Amen? Amen. That is his purpose. Nagbago ang kanyang pananaw. No? Sabi roon, he goes and sell all that he has. Hindi agad-agad na ibebenta yun. Diba? It takes a lot of time, maaari. Pero from that very moment, ang utak niya, ang mindset niya, doon sa treasure na natagpuan niya. Amen po ba? Dapat ganun po tayo. Habang nabubuhay po tayo ito, tuloy-tuloy ang travel natin. Tuloy-tuloy ang paglalayag natin. Nabubuhay tayo, nag-occupy tayo ng space dito sa mundo ito. Ang mindset natin, Kingdom of God. Amen. Mga kingdom mindset. Amen. Kasi doon po tayo papunta. Habang nandito po tayo, ito yung panahon na paghahanda natin pagpunta doon sa kaharian ng Diyos. Amen. Paano ka makakapunta doon sa kaharian ng Diyos kung hindi ka pinaghaharian ng Diyos? Hello? Amen. So, the joy. Hindi naman katabi mo, parang kulang ng joy. Hindi naman yung mga ngiti. Di ba? Masaya ba kayo? Amen. Sa inyo pong pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sino yung masaya? Ang masaya na nakatagpo ng tunay na kayamanan, may ginagawa. Tama po ba? Amen. Matapos niya matagpuan ng tunay na kayamanan, he goes. He sell all that he has. Para bagang tingin niya sa mga bagay na ari-arian niya, secondary na lang ito. Amen? Ang lupain niya, secondary na lang ito. Matagal mong inalagaan niyaan. Di ba? Bahay, inalagaan niya yun, matagal niya, sa kanya yun eh, for so many years eh. Pero natagpuan ang tunay na kayamanan. Kailangan ko ibenta ito. Titiisin ko na mawala ang mga bagay na ito sa akin. Makuha ko lang yun. Mapa sa akin lang yun. Amen.
nagbago yung kanyang pananaw. Amen? Amen. Glory to God. And sold everything he owned to get enough money. Amen? So, marahil nung matagpuan niya, nagkakaroon siya ng tinatawag na calculating joy. Lalo na yung mga auditor. Di ba? Matatalino yan eh. Pagdating sa pera, tama ba? Magaling mag-audit eh. Kahit nga hindi nakapag-aral, pagdating sa pera, doctorate eh. Tama ba? Hindi na andro. Kinukwenta na kaagad eh. Nag-iisip na kaagad, nagkakalkula. Sabi niya siguro, may baka yun. Ilang milyon kaya yun. May lupain ako. Ilang milyon kaya yun. Siyempre, kalkulado niya na yung field eh. No? Kalkulado niya yun. O kaya, baka meron nakatagdoon, ano? Binibenta. So, isip niya, kasya kaya? Di ba? So, kailangan kong benta yung mga bagay na nasa akin. Ang purpose niya, to buy that field. Amen? Meaning to say, mapasa kanya yun. Kaya, ito po, ano mga aral na binibigay nito sa atin? Sabi nga my land, my house, my oxen, all of me. Siguro nakwenta niya na lahat. Paano kung kulang pa? Di ba? Makikipagtawaran. Pwede rin, ano? So, aside from calculating joy, merong sacrificial joy. He was happy to sell everything. Amen? Naranasan niyo ba yung sacrificial joy? Yung kasi pag yung merong yung pagbibigay na ano, may sakripisyo. Yung ba talaga mararamdaman mo na nabawasan ang kayamanan mo? Hello? Kasi nakakalungkot sa marami mga Kristiyano, pagdating ng pagkakaloob, ang hinuhugot, 20, 50. Pag nagbigay na 100, nalalakihan na. Diba? At alam na alam nila kung nasaan nakapwesto sa kanyang pera yung 20 o 50. Tama ba? Calculating eh. Kalkulado na. Mag-o-offering na. O kaya sinusubi na yung... Tama ba? Nasaan yung joy natin sa paglilingkod kay Lord? Kung sa pagbibigay lang wala tayong kagalakan. Hindi na yung realidad. Pagdating kay SM, kahit ilang Tito Vic and Joey yan na ibabayad mo, hindi ka nanghihinayang. Kakain ka sa Saburi, diba? Hindi ka nanghihinayang, bayad naman, malaki. Pero pagdating sa Kingdom of God, Kingdom of Heaven, yung mga offering na yan, gagamitin po natin yan. Una, siyempre, sa mga pangangailangan ng iglesia, pangangailangan ng simbahan, ng mga man of God. Amen? Paghayo, pag-abot sa mga tao. Are you me? Ang nakakalungkot, pinanghihinayangan natin. Which is, yan po ay pagtatanim. Amen? At pag nagtanim ka, may ani yun. Di po ba? May ani. Pero kapag hindi ka nagtanim, walang ani. So, he was happy to sell everything. Or
In other words, he was happy to surrender to the Lord everything that he has. Amen? Are you happy? Are you willing to surrender everything you own? No? Ano mang meron ka for the sake ng kingdom of God, kaharian ng ating Panginoon. Nuulit ko po, wala po na ibinigay kay Lord na napapariwara. Amen? Kahit buhay mo, lalo na buhay mo, yung sarili mo. Once na ibinigay mo sa Panginoon yan na ang simula na mararanasan mo ang tunay na ligaya at kaligayahan sa mundo kong ito. Amen. The kingdom of heaven is like a treasure that a man discovered. When he discovered it, he hid it in the field, and in his excitement, he hid it again. And in his excitement, he sold everything he owned. Amen? Yan po ang dapat natin maging damdamin sa naging karanasan po natin sa pagkakilala sa tunay na kayamanan. Kayamanan na hindi mananakaw at hindi mawawala. Kayamanan na madadala po natin hanggang doon sa kabilang buhay. Amen? At yung pangatlo, at last, the man by the field. Amen? Hindi karaka-raka. Hindi basta-basta na nabili niya o mabibili niya ang buong lupain. Amen? Kailangan niya magsakripisyo, kailangan niya magbenta, kailangan niyang mag-ipon ng pera to buy that field. Meaning to say, the moment na natagpuan niya ang treasure na ito, he was very, very glad. Amen? And he was excited doon sa kanyang natagpuan. Amen? At sa bandang huli, nabili niya ang buo. So, in other words, the field is the world where Christ and His kingdom are found. Amen? The field, ito lang po ang mundo na kung saan ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang kaharian ay nararapat lamang na atin pong itanyag. Amen? Ikaw at ako ang po pwede pong gamitin. You don't get Jesus by escaping the world, but you get Jesus in the world. Amen? Yung hidden treasure nakabaon eh. Amen? You cannot get Jesus to escape the world. Amen? What does it mean? Hindi mo matatagpuan ang tunay na yung kaligtasan. Ano po? Yung aakyat ka sa langit. Hindi po. Matatagpuan mo ang tunay na kaligtasan, tunay na relasyon sa Panginoon habang nandito po tayo sa mundo po ito. Amen? Nakabaon ang kayamanan sa ilalim ng lupa. Are you with me? So, isang napakahalagang hakbang yung maging hakbang po ng bawat sa puso atin. It means legal ownership. Ang kaligtasan, no shortcuts. No stolen blessings. Hindi patsi-patsi. Sabi nga sa inyo kanina, naisip ko nga, bakit hindi kumuha muna ng ilang bahagi? Amen? When you are truly saved, sabi nga, you cannot say, Lord, I want to go to heaven. But, Lord, I'll keep my porn
my pride and my unforgiveness. Hindi po ganun. When you are truly found the hidden treasure, the priceless treasure, kaakibat po nito, pagbabago ng isip, pagbabago ng buhay, pagbabago ng social life ng lahat-lahat sa atin. If you are truly found the hidden treasure, your life will never be the same again. Your lifestyle will never be the same again. Yung mga wicked way of life, tatanggalin mo yan. Ang mindset mo to buy the treasure. Amen po ba? Amen. So, tayo pong lahat ay tumayo. Gusto ko mag-conclude sa dalawang salita about stated valuing. Ano ibig sabihin ng stated valuing? Ito po yung tinatawag na intentional prioritizing Christ above all else. It is all about intention. But the problem is, it is only the stated valuing. Pagdideklara, pero yung realidad, yung real valuing. Amen? Alin ang mas mahalaga sa atin? Tunay ba na pinapahalagahan po natin ang ating Panginoon Diyos? Totoo ba na mahalaga sa atin ang ating relasyon sa Panginoon? Amen. Pagdating sa Word, minimum 8 hours nagtatrabaho tayo. Tama? Dumarating ka ng early. Bago ang pasok, bago ang oras. Yung iba, 16 hours nagtatrabaho because of work. But how about our relationship sa Panginoon? Our prioritizing. Na ang sabi nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sometimes, umaawit tayo. Mahal natin ang Diyos. Pero, yung realidad, na totoong mahal natin ang Panginoon, ay hindi makita sa atin pong mga buhay. Alam niyo po, pag binahal mo ang isang bagay, nilalaanan mo yan ng sapat na panahon. Pag hindi mo yan nilalaanan ng sapat na panahon, hindi mo yan totoong mahal. Maaring secondary na lamang sa iyong buhay yan. Church, prioridad ka ng Panginoon. Inuna ka ng Diyos. Pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa iyo. Nang siya ay bumaba mula sa langit na katawan tao. At kanyang inialay ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Upang ikaw na makasalanan ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Prioridad ka ng Diyos. At ang Diyos na nagprioridad sa atin, gusto niya, maramdaman niya, siya naman ang prioridad natin sa ating pong mga buhay. Establishing our relationship with our God. Hallelujah. Proof. Patunayan natin. Kaya nung panahon na sila Pedro ay na-backslide, tumalikod, binalikan sila ng Panginoon. Personally, sabi ni Lord kay Peter, Peter, do you
really love me? Yes, Lord. At ang sabi po ng Panginoon, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Pangalawang tanong, Peter, do you love me? Yes, Lord. Sabi ng Panginoon, alagaan mo ang aking mga tupa. Tatlong tanong. Bakit? Tatlong pagkakataon din po na ipinagkalulong, ikinailang ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo. Sa ating pong mga buhay, God intentionally gave His life for your sake, for my sake. Hindi niya inalintana ang mga sakit at hirap. Alang-alang sa iyo. Bakit? Dahil mahal na mahal ka niya. Isang pag-ibig na handang magsakripisyo. Pag-ibig na handang magpatunay. Naghahanap ang Panginoon. God is looking for each every one of us. Kung tunay na nagmamahal sa Kanya, tunay na inuuna siya. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba itaas natin mga kamay sa presensya ng ating Panginoon? Sa iyong pag-ibig na dakila. Nang iyong ialay ang iyong katawan, ang iyong sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Punuin mo po kami ng kagalakan, dulot ng amin pong natagpuan. Punuin mo po kami ng excitement, Panginoon. Habang kami, Panginoon, ay naririto pa sa mundo pong ito, handa kami magsakripisyo alang-alang sa natatanging kayamanan na ito. Handa kaming isurrender ang lahat ng bagay. Mapasa amin lang, Panginoon Diyos. Maranasan namin ang tunay na kagalakan ng pagkakatagpo sa iyong kayamanan. Yes, Lord.
ng ating Panginoon. Ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sa pamamagitan po ng ating papag-alaala sa banal na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo. Tinatawagan ko Pastora Virginia, Pastora Larin, para ipamahagi ang mga simbolo na ito. Patuloy tayo umawit sa Panginoon habang pinapamahagi. Hallelujah. Bible said in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life." Hindi nagkataon na nakatayo ka ngayon sa harapan ng ating Panginoon. Tinakda ng Diyos ito na iyong matagpuan ang tunay na kayamanan. Kayamanan na nagmumula lamang sa ating Panginoon Jesucristo.
Isang kayamanan ang magkaroon ng tamang relasyon sa Panginoon. Isang kayamanan ang magtamo ng buhay na walang hanggan dahil sa Panginoon Kristo. Isang kayamanan ang magtamo ng kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Nawa, magdulot ito sa iyo ng kagalakan, ng excitement habang nabubuhay ka. Glory to God. Patunay ng kanyang pagmamahal sa atin nang siya'y mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Nang umago sa kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil sa siya'y nagkasala. Ito'y dahilan sa iyong kasalanan. Dahil sa kanyang pagtubos sa iyong kasalanan. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Ganyan katindi ang pag-ibig niya sa iyo. Nawa ito ba'y magkaroon ng resulta sa buhay natin. Mabubuhay tayo for the sake of Christ. For the glory of God. Hallelujah. Ito ang aral. Aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesucristo ng gabing siya'y pagkanuloy dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at kanyang sinabi, ito ang aking katawan. Katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sa tuwing kayo'y kakain ito, kanin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan ng aking dugo. Sa tuwing kayo iinom nito, inumin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kayo kakain ng tinapay na ito at iinom sa saro na ito, ay inyong ipinapahayag ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang paglilibing, ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang kanyang pag-akyat doon sa langit, at ang ating pinaka-asamasam ay ang kanyang muling pagbabalik. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Amang sumasalangit na kanyang patuloy na inilalagak sa ating mga puso. Ang masaganang biyaya, pagpapala na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo na nagdudulot ng kaligtasan at ang walang hanggang pakikipisan ng Diyos Espiritu Santo na siya nating gabay, patnubay at dakilang tagapagturo. Sumayin niyo nawa pagpapala mula sa Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo.
Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa bawat isa sa inyo. Lingapin nawa tayong lahat ng ating mapagmahal na Panginoon. Ang lahat ng mga nakasumpong ng tunay na kayamanan ay sumigaw ng malakas na. Amen. God bless us all. To God all be the glory. Maari po umupo po muna ang bawat isa para sa announcement.